Kumusta mga kabayan? Ako nga pala si Troy, isang OFW dito sa New Zealand. Ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang totoong kwento ng isang OFW, hindi lang yung ganda ng tanawin o laki ng kita, kundi pati rin ang mga struggles at kung saan tayo kumukuha ng motibasyon para magpatuloy. Dahil ang buhay OFW, hindi lang basta trabaho. Ito ay sakripisyo, pagtitiis at pagmamahal sa pamilya. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagiging OFW ay ang malayo ka sa pamilya. Walang yakap ni nanay, walang kulitan ng mga anak, at minsan wala kang masasabihang kaibigan kapag pagod ka na. Minsan kahit may internet at video call, iba pa rin ang presensya ng mahal mo sa buhay. May mga araw na uuwi ka galing trabaho na pagod, pero ang pinakamabigat, yung katahimikan sa gabi. Bilang dairy farm worker, maaga ang gising at mabigat ang trabaho. Lahat ginagawa, gatasan, linis ng kulungan, pakain ng baka, ayos ng water system, kahit malamig o umuulan. Tuloy pa rin, pero kahit ganon, hindi pwedeng sumuko. Kasi alam mong bawat pawis mo, may kapalit na kinabukasan para sa pamilya mo. May mga okasyon kang namimiss, birthday ng anak, graduation ng kapatid, Pasko, bagong taon. Masakit man pero iniisip ko na pansamantala lang ito. Ang sakripisyong ito ay para sa maayos na kinabukasan nila. Habang ako'y nagtatrabaho sa ibang bansa, sila naman ay mas maayos na buhay sa Pinas. Ano ang nagpapalakas sa akin? Pamilya, pangarap, pananampalataya. Kapag pagod na ako, iniisip ko ang pamilya ko. Gusto ko silang bigyan ng magandang buhay. Kapag nalulungkot ako, kinakausap ko si Lord. At tuwing payday, kahit maliit lang ang natitira sa akin, masaya ako dahil may napapadala ako sa kanila. Sa mga kababayan nating gustong mag-abroad, lalo na dito sa New Zealand, totoong hindi madali. May pagod, may lungkot, pero kung may tamang puso at layunin ka, kakayanin mo. Mag-ipon ka ng lakas ng loob, tapang, at higit sa lahat, faith. Dito ko natutunan na minsan, ang pinakamatatag ay yung mga tahimik lang pero tuloy-tuloy ang laban. Ito ang buhay ng isang OFW dito sa New Zealand. Puno ng hamon, pero mas lalo na ng pag-asa. Sa bawat pagod, may dahilan. Sa bawat luha, may halaga. At sa bawat sakripisyo, may kapalit na mas magandang kinabukasan. Hindi man perpekto ang buhay OFW, pero ito'y patunay ng tibay ng Pilipino. Tuloy lang ang laban, mga kabayan. Dahil ang tagumpay, hindi minamadali. Pinagpapaguran. Salamat sa panonood mga kabayan. Kung nakarelate kayo sa kwento ko, huwag kalimutang mag-comment, like, and subscribe para sa susunod na episode ng Buhay Dairy Farm sa New Zealand. Kita-kits muli!